Magandang araw po. Ayan, time check 8 AM po ng umaga. Silip muna tayo sa labas. Ayan, magandang araw po. Siguro nagtataka kayo, no? Pasilip-silip tayo sa labas. Medyo nakakatakot na po dito sa Japan. Kwento ko po sa inyo mamaya. Magtatapon lang muna ako ng basura. Basura day po kasi ngayon. Ayan, every Thursday and Monday po kasi yung tapunan ng basura namin dito. Tapos yung mga pet bottles naman, saka mga karton, every Tuesday. Si Mama Aya, nakapasok na sa work. Si Kuya AG, saka si Yuna-chan, nasa school na po. Ako naman, kauwi ko lang galing trabaho. Patulog na rin sana ako. Ayan, ngayong araw naman or mamayang gabi wala naman akong pasok sa trabaho kasi yung pabrika pinapasukan ko, magkakaroon kami ng inventory na tinatawag. And yung pag-i-inventory po kasi sa pabrika na pinapasukan ko, ang gumagawa po nun mga shine or pinaka-leader, yung mga leader. Kaya ang ginagawa kapag inventory day po, every month po kasi inventory sa pabrika namin Pag inventory day po, hindi kami pinapapasok. Okay na din yun, at least nakakapagpahinga. Dahil wala naman akong pasok mamaya, ayun, marami akong magagawa ngayon, no? Saktong-sakto, ang dami kong dapat asikasuhin ngayon. Anyway, yung kinakwento ko kanina, no? Kasi nag-aalala rin ako kwento ko na rin sa inyo para maging aware din yung mga kababayan natin dito sa Japan. And kung meron kayong mga kamag-anak na nakatira dito sa Japan, ayan, sabihan nyo na rin sila. Kasi nabalitaan lang namin to kamakailan. Hindi lang naman ngayon nangyari to, maraming beses na rin nangyari, kaya lang, ayan, nang nakakatakot, nangyari na naman. Ayan, may natanggap kasi kaming balita nung January 14, Tuesday, from Ashikaga City Board of Education. Information on attempted robbery that occurred in the prefecture. Information was provided by the Tochigi Prefectural Board of Education at 12:20 p.m. And today, January 14 at around 10:40, there was an attempted robbery at a post office in Shinsato, Iwapunecho, Tochigi City. Dito po yan sa lugar namin sa Tochigi. And the culprit is currently on the run. So, nakatakbo yung robbery na yon. We would like to inform you that the second report at 2:50 was received regarding the characteristics of the culprit. Ayan. Ito po yung itsura nung nag-grab dun sa isang lugar na yon. Ayan, one slender man, about 160 cm tall. Ibig sabihin mga hanggang dito ko siya. Kasi ako 178 So hanggang dito siya, 160 tall. Dark cloth, top and bottom po. Ayan. Hindi ko lang alam kung ano to. Black balaclava. Ayan. Possession of a gun-like object. So meron pala siyang dalang armas na parang baril daw. So yun. Tapos naka-vehicle siya. Ang gamit niya ay white Toyota Crown. So this message will be sent to all registered users. Ayan, from Ashikaga City Board of Education, School Education Division. Ayan. Yung bago to, meron din kaming natanggap na report na meron naman daw may hawak ng kutsilyo at bigla na lang nananaksak dito sa lugar namin. Kaya sobrang takot na takot talaga kami kasi hindi natin malalaman kung sino Tapos bigla na lang mananaksak Nakakatakot, di ba? Ayun, kaya mag-ingat po. Hindi lang siguro dito sa lugar namin, siguro sa ibang lugar dito sa Japan. Ayan, kung meron kayong mga kamag-anak dito sa Japan or nakatira kayo dito sa Japan, sinama ko talaga sa vlog to para maging aware po yung mga kababayan ko na nandito rin sa Japan. Ayan, mag-ingat po tayo talaga.
Anyway, maglilinis muna ako ng bahay, tapos marami akong gagawin sa labas. Marami akong aasikasuhin. Katulad nitong, ito pala, yung wallpaper nito, kitchen, ikakabit ko na, yung binili kong wallpaper. Tapos, ayan, tapos pupunta ako sa labas para magbayad ng ilang bills namin kasi marami kaming bills na dumating na naman. Yung bill natin sa cellphone, bill natin sa ilaw, kuryente. Ayan, marami akong hugasin ngayon. Pinagamitan kanina nila Mama Aya saka ng mga bata. Bahay ng almusal. Tapos maglilinis lang uli ako dito sa buong bahay. Tapos meron din akong labahin doon. Magsasampay tayo. Ayan, bago ko nga pala gawin yun kasi marami nagtatanong sa akin about doon sa crab paste na binibenta natin dati. And yun nga, hinahanap nila uli. Namiss ata nila yung crab paste natin. Ayan, ito po yun. Yung JP Noy Vlogs crab paste natin. So, available na po uli siya. No? Sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas. Dito po sa Japan, hindi pa available. Pero sa Pilipinas po, available na po siya. Ayan, kung gusto niyo po ng crab paste or mahilig kayo sa crab paste, kasi masarap po siya ipang ulam, isama sa sinangag. Ayan. Marami, pwede mo siyang gawing omelette, crab paste. Kung gusto niyo pong bumili, mag-message lang po kayo sa ating FB store, yung JP Noy Vlogs Official Store. Kakatapos ko lang dito sa 7-Eleven convenience store. Dito kasi ako nagbayad ng mga bills natin na hindi ko nabayaran last month. Ayan, kapag meron kasi akong mga bills na hindi nabayaran, kasi yung ilan sa mga bills namin, nababawas yun sa bank account ko. Automatic yun pag araw ng bayaran. Kaya lang kapag nakakalimutan ko mag-iwan ng pera dun sa account ko, ang mangyayari, walang makukuha yung mga dapat kong bayaran. Katulad ng kuryente, ng gas, ng cellphone bill namin, insurance namin. Doon kasi lahat nababawas sa bank account ko. So dahil wala silang nakuwang pera doon or bayad mula sa akin, magpapadala sila nitong mga ganito. Ayan. So ito naman, paper bill naman to. Kumbaga, ito naman yung ibang way para magbayad ng mga bills. Papakita ko lang to sa mga convenience store. And yun, pwede ka na magbayad ng mga bills na hindi mo nabayaran last month. Buti na lang na bayaran natin agad kasi hanggang sa isang araw na lang to, baka maputulan kami ng ilaw. Ayun. Hindi pa naman nangyari sa amin na maputulan ng ilaw kasi yun ang ayaw na ayaw kong mangyari. Lalong-lalo na ngayong winter. Paano ka matutulog na sobrang lamig na? Hindi tayo makakagamit ng heater, hindi tayo makakaligo. No? Pag maputulan ng gas, paano ka makakaligo? Ayun, sobrang hirap. Kaya kailangan magbayad ka talaga. Bukod dun sa bills na binayaran ko, nagbayad din ako ng mga hoken, yung mga insurance namin, yung pension, health insurance. Ayan. Ang daming bayarin po, Actually, marami nagrereklamo po dito na sobrang daming ang bayarin o maraming tax na binabayaran dito. Kahit yung mga Japanese po, nagrereklamo na rin. Ayan, katulad yan, meron na namang panibagong tax na lumabas na kailangan namin bayaran dito sa Japan, yung tinatawag na environment tax. Last year lang po ata nagsimula yun, and ayun. Kung isipin naman din kasi, yung binabayaran na yun, talagang napapakinabangan naman talaga ng karamihan. No? Katulad niya, yung environment dito sa Japan, sobrang ganda naman talaga. So kung magbayad ka man ng tax, ibig sabihin, may pinaggagamitan naman sila doon para mapaganda lalo yung environment ng Japan. Yun nga po, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, meron ding mga Japanese na nagrereklamo tungkol sa pagbabayad ng tax. And ang gusto nga nila kung maaari umalis na sila ng Japan. Pero sa totoo lang, kung iisipin mo, yung binabayaran naman talaga nila is napapakinabangan naman talaga nila dito. Ang hindi nila alam yung ibang bansa nga nagbabayad din pero hindi napapakinabangan Kumbaga dapat na magpasalamat na lang talaga sila at maging grateful talaga yung mga tao dito na kahit nagbabayad sila ng mga tax napapakinabangan talaga, no? Yun na lang ang isipin nila.
So, nandito na ako ngayon sa top. Ayan, top. Dito tayo lagi namamalengke. Dahil tanghaling tapat tayo namamalengke, siguro walang masyadong tao ngayon. Sobrang lakas ng hangin, no? Nagtutumba na yung mga bisikleta. Guys, lamig. Tingnan natin yung mga presyo ngayon ng mga gulay. Alam ko kasi nagtaasan yung mga presyo ng gulay ngayon dito sa Japan. Sabi nila, isa sa mga tumaas daw ang presyo yung cabbage. Tingnan natin kung tumaas nga yung presyo ng cabbage. Ayun. Cabbage. Dati kasi mga nasa 200 yen ang cabbage eh. 299, 322. Tumaas ng konti yung cabbage. Ayan, isang buong cabbage yan, 322. Dati 200 yen lang to eh. Yung 200 yen nila kalahati na lang. Ayun 200 yen. Kalahating cabbage na lang. Tumaas nga. So, ano naman tawag dito sa mga maliliit na cabbage na to? Parang ngayon lang ako nakakita nito. Ano to? Cabbage nga. Ano kaya niluluto to, no? Parang masarap tas crunchy pag kinain. Alang 408 siya, ganun karami. Ang labanos naman na ganito kalaki, 214 yen. Ayan. Tingnan natin sibuyas kung tumaas. Ang sibuyas, ayan, 214 yen. From 312 daw, bumaba siya ng 214 yen. 3 pieces. Ito naman, 322 yen. 6 pieces. Parang mas makakamura ka dito, ano? Pero marami pa akong sibuyas sa bahay eh. Ito, parang ang sarap nito sa mga nabe. Tingnan natin kung merong ano dito, papaya. Kasi naghahanap ako ng papaya ngayon. Ayun, meron. Kaya lang grabe yung presyo. 430 yen. Isang pirasong papaya. Ayan daw, Pinoy papaya. Ang kulit, no? Galing talaga sa atin. Tapos may coconuts din dito. Balat na siya, may straw na rin. Bubuksan mo na lang. 430 yen. Meron ding banana heart. Ayan, no? Meron ding puso ng saging. Yung puso ng saging naman, ang presyo niya 754 yen. No? Sarap sana to sa gata, Kaya lang mahal. Itong pinya 646 yen. Isang piraso. Kasi isang ganito 383 yen. Pataas na ng presyo. Ito ano to? Praso. Guava ba to? Hindi ko alam po anong prutas to. Hindi na ako bumili ng papaya. Lalagay ko sana sa tinolang lulutuin ko mamaya. Kaya lang napakamahal, 400. Ayan, after kong mamili, dumiretso na ako dito sa gas station. Bibili tayo ng gas. Gas para sa heater sa bahay. Ayan. Dito po namin binibili yan. Bali, 18 liters, 2,286 yen. Self-service po yan. Ayan, di bali 2 galon yung dala natin. So, isang galon po is 18 liters, 18 liters. So, 2 18 liters yung bibili natin.
nandito na po ako sa bahay. Kauwi lang natin. Ito yung mga pinamili natin. Ayan, bumili na ako ng isang box na ng mineral water. So, di bali, ano to, 6 na bote ng 2 liters. For 400 yen. Mura lang po yung mineral water na ganun kalaki. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ko. Mabot to ng 5,000 yen. Ayan, konti lang naman yung binili ko. Kasi ang bibiling ko talaga sana dun kanina is yung papaya. Kasi dito po, bihirang makakakita ng sayote. Kasi ano lang yun seasonal lang po dito. Paan ng manok, 709 grams na. Yan. Hilig ni Aya yan Tapos bumili lang ako ng baboy. So is 927 yen. Tapos bumili ako nitong ano bang tawag dito? The Delicious of Clams Seafood Sundobu. Tofu siya na maanghang, spicy. Hilig namin ni Aya yan. Ito request ni Kuya AG. Bilang ko daw siya nito. Cookies. Ayan. Ito rin kay Kuya AG. UFO yakisoba. Tapos ang yakisoba naman na gusto ni Yuna-chan ito. Favorite ni Yuna-chan to. Bumili na rin tayo ng gatas para dun sa ating ito. Barley tea na ininom namin. Si Yuna-chan din umiinom din ito kasi pwede siya sa bata, pwede rin siya sa adult. Ayan, barley tea. Tapos ito, favorite ng lahat dito sa bahay. Wonton soup. Favorite ni Lola. Ayan, ng lola ko sa Pilipinas. Ayan. Ito naman is soba. Soba ramen. Ito request ni Aya to. Lagi naghahanap sa akin kung nakabili raw ba ako ng daing. Ayan, daing. 431 yen daing, 2 piraso. Tapos bumili ako ng karage. Ayan. Instant karage. Di bali, i-oven na lang siya. Microwave na lang. Tapos bumili ako nitong puset. Saan ba masarap iluto itong gantong klaseng puset? Ito. Ayan. Saan ba masarap iluto yung ganito? So ayan, pizza. Tag to 200 yen. 250 yen. Cheese pizza. Yun lang. 5,000 yen na po yun. Sa bagay, alam ko, mahal na rin ang bilihin sa Pilipinas Kaya parang ganyan din karami mabibili mo lang sa Pilipinas. Parang same na sila ng presyo ng Japan. Ayan, so nandito na nga po tayo ulit sa ating pwesto. Tayo magluluto na ng tinola. Meron na tayo ditong chicken. Ayan. Kalahati po siya. Yung kalahati kasi nito, ano bang ginawa ko doon? Nakalimutan ko na. Ayan, niluto natin nung nakaraan. Tapos kailangan ng bawang. Ayan, bawang. Bawang. Sibuyas natin. Nandito pa yung sibuyas. Ayun. Ayan, sibuyas. Tapos, ang gulay po na ilalagay ko dito, dahil wala po akong sayote or papaya, at wala rin akong dahon ng malunggay. Ito na lang po, spinach. Ito lang po yung nilalagay namin kapag wala kaming gulay na mailagay. Tapos, ayan, luya natin ito. Masarap kasi may sabaw lalo na pag gabi. Sobrang lamig po. Ang hilig namin sa may sabaw ngayon. Actually, halos lahat dito sa Japan kasi sobrang lamig na nga po. Parang sisipunin pa ako Ayun. Kayo po ba? Meron po ba kayo maasasuggest na pagkaing masabaw na pwedeng-pwede sa malamig na panahon? Ayan. Comment nyo naman po para next time yun naman po yung lulutuin natin. Kasi ang lagi lang namin niluluto is nilagang baka and sinigang na baboy, tinolang manok. Yun lang yung medyo alam nating masabaw. Mainit na sabaw na pwede nating lutuin ngayon. Baka may alam pa po kayong iba. Actually, meron din akong binabalak lutuin pala. Ito. May nabili kasi ako last time. Ito papaitan.
So, nabili ko siya 280 yen para sa soup ng papaitan. So, ang bibili na lang daw kasi rito yung pwedeng yung beef. Ayan, a combination of brisket, liver, and tripe may be used. Nakalagay dito. Ano pa bang masarap na ilagay sa papaitan? Tapos, bibili lang ng sili. Tapos, ito lang. Okay na. No, masarap din to. Next time, ito naman lulutuin ko, papaitan. Ayan, habang pinapakuluan ko to, meron pala akong nakalimutan. Meron akong nakalimutang inumin. Inom muna ako ng vitamins ko. Itong DHC Vitamin C. Pati ito namang Hatomogi na iniinom ko para hindi ako tinitigyawat. Ayan. Mabisa kasi sa akin to para sa iwas sa pimples or tigyawat. Ayan. Itong Hatomogi, isang piraso lang inom ko nito. Ito. Ayan. Tapos ito namang vitamin C, 2 piraso ang inuman sa isang araw. 2 na inumin ko. Yan, 2 piraso. Tapos mamayang gabi, ito na lang iinumin ko. Itong collagen na iniinom namin ni Aya. Ito naman po ay anti-aging. Diba? Skin brightening. So, maganda sa balat to. Tapos ito namang iniinom kong memory enhancer. So, ito ay katulad ng ginkgo biloba po sa atin sa Pilipinas. So, mamaya ko na iinumin to. Ang inom kasi nito is 6 pieces per day. Tapos ang inom naman nito, 3 pieces per day. And sa mga nagtatanong kung saan kayo makakabili nito, ayan, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, ito available po ito sa J Pinoy Vlogs official store natin. Ito yung Facebook page natin kung saan kayo makakabili nitong mga to. Saka itong iniinom kong barley tea. Ayan, pwede sa bata, pwede sa adult. Ayan. Pakita ko na rin sa inyo yung binibenta nating sunscreen protection. Ito po yun. SPF 50 na po siya. Ayan, available din to sa J Pinoy Vlogs official store. Yeah. Buti maaga ka ngayon. Wala kayong bukatso ngayon? Ha? Ibigay ako sa'yo. Ha? Sama. Yan yung request mo, di ba? Tama ba yan ba yan? Ayan, nabili na natin yung kailangan ni Kuya AG. Anong tawag dito? Shodo setto. Hai? Shodo setto. Shodo? Shodo setto. Shodo setto. Isang set ng pang-paint, no? Opo. Ginagamit ito para sa pagpe-paint ng kanji, no? Di, pakita natin naman. Ayan. Pakita natin naman. Ayan. Nung elementary, nagkaroon din kayo ng ganito eh, no? Nagsulat din kayo. So, hanggang high school pala, kailangan pala to. Kaya lang yung dati kasi ni Kuya AG, nabili rin natin sa kanya, nasira eh. Kaya tinapon na. Ayun, kaya bumili tayo ng bago para may magamit ulit si Kuya AG dahil kailangan nila ngayon. Mula first year hanggang 3rd year na yan, ano? Parehas po. Parehas lang, no?
Ganito rin yung nabili natin. Ayan. Meron siyang paintbrush. Meron din siyang... Ano to? Para saan to? Hindi po namin ginamit yun. Hindi yan ginagamit. O, ayan. Tapos meron na rin siyang mat. Mat ba yan? Ano po ba to? Para hindi madumihan, no? Opo. Hindi Ayan. po, ano po to, pag susulat ka po ng kanji, dito mo po ipapatong yung kami. Ito dito. Opo. Ayun. Tsaka, Yung kami. May kasamang kami to. wala po, bibigyan po kami sa school. May nabibili ron. Bibigyan kayo doon? Opo, pang sulat po doon. Ayun. Ito So, po, nakikita mo po to. para saan naman to? Di ba po, iano mo po yung kami dyan. Papatong din papel Para dito. hindi po lumipay. Pang ano siya, pang stopper, no? Opo. Ayun. Okay na, no? Ito po, kung nakikita nyo po yan. Ano yan? Tsaka, ito po, Hmm. ano po to, yung laman po niya, parang may... Yung ink. Opo, ink. Hmm. Papatong po siya dito. Tapos, Diyan ka nakukuha ng ano. dito po, konti lang po. Tsaka, ito po nakikita nyo po to. Ano po niya yan. Tsaka, ano po dito. Saka ano to. Ipapahid po dito. Oo. Tsaka, susulat po. Para hindi masyadong marami, ano. Ayun. Okay. No, okay na, no? Aral maigi, ha? Okay. Yan, pang kanji po ito. Yan. Pag magsusulat sila ng malaking kanji, no? Okay. Thank you po. Thank you po, Papa.